Ba? Speaking, mga kababayan of Harry Roque, 'di ba? Tama kin gutom na tuko, at busog na tuko at gutom na butiki, 'di ba? Kaya ngayon mga kababayan, speaking of Panelo, no? Speaking of Panelo, dito tayo kay Harry Roque. Eto na nga mga kababayan. Ngayon mga kababayan, 'di ba kung naalala ninyo, naaresto si Saldico. Ngayon, nung pagka-aresto ni Saldico, ay ito'y ipinaalam agad ni PBBM, inanunsyo agad ni PBBM sa sa kanyang Facebook page, no? Sa kanyang Facebook account na si Saldico ay na hold, no, sa may sa may Prague, no, sa Czech Republic, no, at nasa kustodiya ito ng Czechoslovakian government or Republika, tawag doon, basta ganyan, Czech Republic o authority. So ngayon mga kababayan, naglabas ngayon ng pahayag itong si Harry Roque kasi nga ang sabi kasi nung naaresto si Saldico, ang sabi ng taong bayan, hala, naaresto na si Saldico. So si Harry Roque na ba ang sunod? 'Di ba? So si Harry Roque na ba ang sunod? Ngayon mga kababayan, naglabas ng pahayag si Harry Roque na fake news daw ang anunsyo ni PBBM na naaresto si Saldico kasi hindi daw totoo yan. Na-hold sa German border from Prague attempt to enter Germany. Yes, Ma'am Crisubel. So ngayon mga kababayan, ito ang nangyari. Pinakalat ni Harry Roque ngayon na fake news daw. Fake news daw yan mga kababayan. Hindi daw totoong naaresto si Saldico. Pakinggan natin ha. Ito, mga kababayan, wait lang. Ito po, mga kababayan, puntahan natin dito si Harry Roque sa kanyang sinasabi. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano, nahuli daw po itong si Saldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon ay pag-usapan natin ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Ayan na. Una siguro sa katotohanan ay si Saldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si Presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay Presidente mismo. So ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo, sabi ni Harry Roque, si Saldico daw ang nag-deliver ng 25 billion kay PBBM mismo. At si Saldico daw ang nag-insert ng 100 billion, no, ng GAA ni PBBM. Di ba mga kababayan, sinagot na mismo yan ni Yusek Bernardo, na totoo po na may in-insert na 100 billion pero hindi kay PBBM. Ang nag-insert po doon ay si Bersamin, no? Sa utos niya kay Saldico, nautos daw ni PBBM, na which is binaypass nila si PBBM, walang katotohanan na si PBBM ang nag-utos, dinirect lang nila, kumbaga, pwede naman kasi nilang gayahin yung pirma. Siyempre, pagkatiwala ka ni Marcos, malapit ka kay Marcos. So kung ano ang sabihin mo, maniniwala si Saldico ngayon. So ngayon mga kababayan, totoo po na may insertion sa GAA na 100 billion. Ginamit ang pangalan ni PBBM pero hindi alam ni PBBM. Kaya nga nag-resign si Amina at si Bersamin. 'Di ba? Bakit nag-resign si Amina at si Bersamin? Buti nga hindi sila pinakulong ni PBBM, perjury ang tawag doon. Ginaya nila ang pirma, niloko nila ang taong bayan, niloko nila ang presidente, binenta nila ang presidente para mag-insert. At bakit si PBBM mag-antay pa sa GAA kung meron naman siyang NEP? Kung gusto ni PBBM mag-propose ng 100 billion project, may NEP naman na anytime pwede niyang i-propose. Hindi na siya mag-antay ng GAA kasi presidente siya . So yun ang sabi ni Harry Roque na nag-insert daw si PBBM ng 100 billion. Pero ang katotohanan doon, hindi alam ni PBBM yan at
inamin yan mismo ni Yusik Bernardo. Ito ha, mga kababayan. Ipanood ko sa inyo bago natin ipagpatuloy itong fake news ni Harry Roque. Ganyan po mga kababayan, no? Manglinlang ang mga DDS. Basta may masabi lang sila at kapag hindi ka nag-research, hindi mo pinapakinggan, mga kababayan, talagang mapapaniwala ka. Lalong-lalo na yung mga supporter ng mga DDS at mga nanonood kay Harry Roque, mga bobo lahat yan. Mga tanga-tanga yung mga DDS, mga walang pera, patay gutom, hampas lupa, pangit, inutil, di ba? Mga palamunin, oo. Tapos mga dugyot, mga manyakis, di ba? Ultimo nga, humba, pinag-aagawan, di ba? Mga patay gutom, mga mahihirap, mga pangit, oh. 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, maniniwala yan sila sa sinasabi ni Harry Roque. Na may insertion daw si PBBM na 100 billion, sabi ni Saldico. Pero ngayon mga kababayan, ipakita ko sa inyo ha, Bernardo. 100 billion. Para maanon sila ha, mga kababayan, 100 billion insertion. Ito ha, pakinggan ninyo mga kababayan. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Di ba? Sinabi mismo ni Ping Lacson na si Bersamin, no, ginamit niya ang pangalan ni PBBM para utusan si Saldico na mag-insert sa GAA ng 100 billion. Pero hindi alam ni PBBM, 'di ba? So ito yung sinabi ni Harry Roque. Ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriation sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si Presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay Presidente mismo. Di ba? Si Presidente Marcos daw ang nag-utos ng insertion na 100 billion. Pero mismong inamin ni Bernardo na walang alam si PBBM dyan, di ba? Kita nyo mga kababayan kung paano si Harry Roque, kaya nga dapat kay Harry Roque talaga mga kababayan, maaresto to at makulong. Bakit? Sa ginawa niya ngayon na pinagbintangan niya si PBBM na ang nag-utos na mag-insert ng 100 billion. Tapos sa pagkakaalam ni Ping Lacson, walang alam si PBBM dyan. Kundi si Bersamin ang naggamit ng pangalan ni PBBM at pirma na mag-insert ng 100 billion. Di ba? Pinakalat ni Harry Roque. Tapos dito mga supporter ni Harry Roque, di ba? Tapos dito mga viewers ni Harry Roque magpapaniwala sa kanila, mga putang ina ninyo, mga bobo kayo, mga animal kayo. 'Di ba? Ang totoong magnanakaw sa Pilipinas si Digong. Ang kanyang salin sa pagbaba niya pagka-presidente 37 million. Pero ang binayad niya kay Kopman ngayon billion na. Paano nangyari 'yon? 'Di ba? Paano nangyari? Yan ang totoong magnanakaw si Digong. 'Yun ang totoo. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. Di ba? He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Di ba? Mga fake news nga. Yusek, Traigib, Olaybar, other personalities. Pinatotohanan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson ang ibinunyag ni resigned ako Bicol Party List Representative Saldico tungkol sa 100 billion pesos na insertions sa 2025 General Appropriation Act o GAA. Ngunit pinabulaanan nito ang iba pang impormasyon na isiniwalat, kabilang na ang 25% na komisyon ng mano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang insertions sa national budget. Ayon kay Lacson, nakatanggap siya ng tawag mula sa kampo ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo matapos mapanood ang video ni Saldico sa social media. Paliwanag ni Lacson, sinabi ni Bernardo ang breakdown ng 100 billion pesos. Napag-alaman ko from Undersecretary Ito, pakinggan ninyo si Bernardo.
And you and If you give me Ito ha, pakinggan ninyo mga kababayan. and Ito, you and I sana ba yung si Bernardo nagsalita? Ha? Inamin ni Bernardo, mga kababayan. Bilang opisyal ng pamahalaan ang ginamit ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos para sa budget insertion sa 2025 national budget. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, nalaman din nila ni Senator Sherwin Gatchalian na totoong may isiningit na 100 billion pesos. Anya, hindi totoo ang sinabi ni Con na nag-deliver ng 25% na kickback para kay Pangulong Marcos. Sinabi niya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na misrepresented ng Pangulo o may mga personalidad sa Malacanang na hindi otorisadong katawanin ng Pangulo. napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President. Arawa Vlog, maraming Making salamat po sa sabi ko super chat. na Thank you po. utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertion sa 100 billion. Now, Yusek, Traigip, Olaybar, other personalities, Si dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Carlos Bersamin at DepEd Undersecretary Troy Kim Olaybar ay parehong nagbitiw na sa pwesto. Si Bersamin ay apo ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon kay Lacson, binanggit ng tama ang pangalan ng Pangulo kaya napaniwala si Con na ang pera ay para sa Pangulo kung saan sa 100 billion pesos ay 81 billion pesos ang napunta sa DPWH habang ang 29 billion pesos ay sa iba pang ahensya. Si Bernardo rin naman ang humawak ng nasa 52 billion pesos ng 81 billion pesos pero hindi hinatid sa Pangulo kundi kay Olayvar na nakakuha ng 8 billion pesos na halaga ng kickback at sa pagkakaalam umano ni Bernardo ay may hati din dito si Adrian Carlos Bersamin. May O, 1 diba? Kita ninyo? Ang 100 billion insertion, ang 51 billion na kay Bernardo. Yung 80 billion ay nasa DPWH na bagsak. Yung 20 billion ay nasa ibang ahensya. Di natin alam baka nasa DepEd, nasa DOH, basta nalipad yung 20 billion. Yung 80 billion nasa DPWH. Yung 51 billion sa 80 billion ay na kay Bernardo. At yung 25% napunta kay Olaybar, no? At yung 1 billion napunta kay Bersamin. Oh. So ibig sabihin, walang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Dito sa pinakalat ni Harry Roque ngayon na si PBBM ay hinatira ng 25 billion, fake news. Continue. At ang mga pwede mag-corroborate dyan, yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? So, yung mga text messages na pinakita ni Leandro Leviste, nilabas na ni Leandro yan. Ngayon, nung nilabas siya ni Tinio, naalala nyo mga kababayan, ito, i-demo natin. Di ba naglabas si Leandro, si Leandro at saka si Erice ng may text message daw galing kay Bersamin, utos ni PBBM. Pero ending, nung tinanong na itong si Leandro, ang sabi niya, galing daw kay Tinio. Nung tinanong naman si Tinio, itanong nyo kay Leandro. Nagtuturuan na sila. Eto, mga kababayan. Tinio, text message ni Bersamin. Ito mga kababayan, para malaman ninyo May palitan umano ng text message sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin Ayan sa kickback sa flood control. Ayon sa nagsiwalat itong si Representative Nanay Antonio Minda, hello po. na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagman ng Pangulo si Bersamin. Depensa naman ng palasyo, wala itong katotohanan. At nakatutok si Tina Panglibantere. Pinatay at inilibing na ng Kamara kahapon ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo. Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga
ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Sabi ni Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries, including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van, di ba? Nang tanungin kung sino ang nagpakita sa kanya ng messages, sabi ni Tino, Isa nga po si Congressman Liviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apo. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Liviste, Ayan, nagtuturoan na. because he can explain the Diba? Ang nagbigay daw sa kanya ng text message si Libiste. Ngayon, nung ipakita ba daw niya sa media ang text message, sabi niya, si Libiste ang tanungin ninyo. Kita ninyo, mga kababayan. Ngayon, nung pagdating naman kay Libiste, ang sabi naman ni Libiste, kunin ninyo kay Tinyo. O, diba? Nagtuturuan sila, mga kababayan, kasi ang totoo talaga na text message na yan ay kay Bersamin at kay Bernardo. Kasi si Bernardo at si Bersamin lang naman ang nag-usap na yan. Walang kinalaman si PBBM. finance of these records. Ayan Siya na. mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa kanya niya Diba? Utal-utal na siya. mga records na ito. ayon pa kay Tino, alam rin daw ito ni Representative Egay Erice at iba pang kongresista. Sinisikap namin kumpirmahin ito kay Leviste. Pero ipinadala lang niya ang kanyang social media post na nagsasabing sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak siyang ebidensya, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni na Representative Antonio Tino at Egay Erice. O, diba? Sa isa namang text message, kinumpirma ni Erice na ipinakita nga ni Leviste ang sinasabing text messages ng Pangulo at ni Bersamin. Sabi ni Erice, natakot daw si Bersamin na maging fall guy, kaya gumawa raw ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Taal, Batangas. Ipinakita pa raw sa kanila ni Leviste ang CCTV footage ng pagdating ni Bersamin kasama ang ilang umano'y mga abogado. Ayan. Nais ngayon ng Makabayan Block sa Kamara na maggamit ang mga ito sa mga investigasyon. Diba? Nagtuturuan sila kasi hindi naman talaga nila alam kung kaninong usapan yun. Kasi ang totoong nag-usap nun, si Bernardo at si Bersamin. Kasi si Bersamin nakatanggap dyan ng 8 billion. Doon kay Bersamin 1 billion lang. And the rest, itong isa pa, 8 billion. And the rest, si Bernardo na nag-distribute kung saan-saan. May nabigyan pa nga siya isang politician dyan, 20 million ata kay sino ba yung nabigyan niya? Basta marami yan sila, mga kababayan. So ito yung sinabi ni Harry Roque, fake news po talaga si Harry Hindi Roque. natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo na malaman natin kung totoo nga ba at makokorroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila mga pinaputusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. Ayan na At naman. alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salaping ito. So pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon,
ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Bogo, walang sinabi si PBBM na napahuli. Ang sinabi lang ni PBBM, na hold si Zaldico kasi walang kumpletong dokumento. Wala siyang sinabing nahuli na. Dahil sa kagagawa ni PBBM, wala siyang sinabing ganun na dahil kay PBBM. Napahuli daw nila si Zaldico. Ah. Well, katotohanan mo ho yan o hindi? Mm. Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Akala ko ba may passport si Zaldico? Sabi mo ngayon lang, may passport daw si Zaldico nasa Europa. Tapos bakit ngayon nahuli dahil walang passport? Ano ba talaga? Walang dokumento. Ano ba talaga, Harry Roque? Ulitin ko ha. Ang fact ay, ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan mo ho yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport at na i-check, yan ay revoked na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities at kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po ay pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagaman po pwedeng ma-detain siya hanggang isang taon dyan, no? Pero at the average 90 days bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila ng illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay naditina, sasabihan na may karapatan siya humingi ng asylum. Nung una... Tanong ko, Harry Roque, bakit mag-advise ang Czech Republic sa isang tao na nahuling walang dokumento na pahingiin ng asylum? Sige nga, tanga ba ang Czech Republic na mag-request at mag-suggest sa isang legal entry na sabihin, maghingi ka ng asylum kasi legal entry ka sa bansa namin? Paano kung terorista yun? Di mas maluwang sa isang terorista na makapasok sa bansa para manggulo. Kasi kung terorista ka, uminter ka na wala kang dokumento, uuperan ka ng Czech Republic na, mag-apply ka ng asylum. Kasi nga, pwede kang mag-apply. Paano kung terorista yun? Gaganunin ng Czech Republic? Tanga-tanga ba ang Czech Republic? Harry Roque, hindi ako abogado, ha? Hindi ako abogado, Harry Roque. Pero alam ko, hindi ganun katanga. Kung ikaw sa Pilipinas, merong isang Chinese na wanted sa China, mag-i-entry sa Pilipinas, na hold siya sa immigration, o opera ng Pilipinas na magsika ng asylum. Bakit? Kasi nga, pwede ka naman mag-file ng asylum dito sa bansa namin Halimbawa, kriminal ka sa China, nagnakaw tang bilyon-bilyong pera sa China, dinala mo sa Pilipinas, bigyan mo lang kami ng kahit 1 bilyon lang. Pwede ka nang tumira. Ganun ba, Harry Roque? Ginawa mo pang ginawa mo pang kurakot ang Czech Republic, ginawa mo pang scammer ang bansa nila Kasi, which is, kaya nasabi ni Harry Roque yan, kasi ganyan ang ginawa niya, kaya nakalusot siya sa immigration. Ganyan ang ginawa ni Harry Roque. Nagbayad siya sa immigration, kaya siya nakalipad. Kita niyo mga kababayan kung ano ang gawain ng isang tao? Alam niyo, ito si Harry Roque, akala mo expert sa buong mundo Putang ina. Harry Roque, tanga-tanga ka ba? According kasi sa pagkakaalam ko, ganito po yan. Ang Czech Republic kasi, sa Czech Republic or dyan sa Europe, sa Portugal, pwede kang mag-entry, pwede kang tumira dyan
kahit ilang dekada, ilang taon, once na mag-invest ka sa bansa na yan, meron kasing minimum investment dyan na 500,000 euros. No? Kapag ka ikaw ay isang negosyante, nag-invest ka sa Europe ng 500,000 euro, pwede kang tumira dyan ng ilang dekada at bibigyan ka ng golden visa. Golden visa. Pero, yung golden visa na yon, pwede mong gamitin kahit saang bansa sa Europe, lipad ka ng lipad, lipat ka ng lipat once na may golden visa ka, kasi nagpapatunay yon na ang golden visa, investor ka. Ngayon mga kababayan, hindi po porket meron kang golden visa at investor ka, ay pwede kang uminter kahit saang lugar sa Europe. Kasi, kailangan pa rin ng passport. Ang nangyari kay Saldico, may golden visa siya. Nagpakilala siyang investor. May negosyo siya sa Europe. Meron siyang negosyo na 500,000 euro plus. Tapos binigyan siya ng golden visa. Ang problema lang, wala siyang passport. Kaya yung golden visa na yan, walang kwenta hanggat walang passport. Kasi yung golden visa mo, para kang nag-audition sa The Voice. Para kang nag-audition sa America's Got Talent. Makapasok ka dyan, bibigyan ka nila ng golden ticket. Pasok ka na sa singing contest. Pero ang problema, kung wala kang pangalan at boses, hindi ka po pwedeng bigyan ng golden ticket or golden visa. Ang problema kay Saldico, magagamit ba niya ang golden visa niya? Yes, kahit saan lugar sa Europe. Ang problema lang, wala siyang passport. Kaya walang kwenta ang golden visa. 'Di ba? Kaya walang kwenta ang golden visa. So sa madaling salita, kaya siya na-trap. So ngayon, sabi ni Harry Roque, i-offer daw ng Czech Republic 7 days na mag-file siya ng asylum. Bakit i-offer ng Czech Republic yun sa isang tao na illegal entry? Paano kung terorista yung nag-illegal entry doon? Diba? Continue. Kasi ako'y nandarasal na kahit papano, alam ni Saldico kung ano yung asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. Bakit naman kasi ofiran ng Czech Republic si Saldico ng asylum kung alam naman nila na ang ipinakilala ni Saldico sa kanila ay investor? Sige, tanungin kita Harry Roque. Ganito yan masasabit si Saldico dyan. Una, bakit mag-file at mag-file ng asylum si Saldico kung ang pakilala niya sa Europa ay investor siya? Maliban na lang kung pag-entry ni Saldico dyan sa Europa, ang sinabi niya ay political persecution ang ginawa sa kanya katulad sa'yo. Maliban na lang kung pag-entry ni Saldico dyan sa Europe, sinabi niya, ginipit ako ng gobyerno kaya dito ako titira sa Europa. Pwede siyang mag-file ng asylum. Ang problema, ang pakilala ni Saldico dyan, pumunta siya dyan, nagpagamot. Pumunta siya dyan dahil may business trip. So bakit siya bibigyan ng asylum? Bakit siya mag-a-asylum? Magpapagamot lang naman siya. Diba? Bakit siya mag-a-asylum? Magpapagamot lang naman siya. Bakit siya kukuha ng asylum dyan? Bakit? Yung gamot ba niya? May bombang laman? Yung gamot ba niya, in-inject ng Philippine government para magkasakit siya? Diba? Tanga-tanga lang, Harry Roque, naging kinain na ng diabetic yung ugat ng utak mo. Bakit siya bibigyan ng asylum ng Czech Republic? Ang pakilala ni Saldico dyan, magpapagamot at mag-business trip. Hindi naman siya pumunta dyan para sabihin ginipit siya ng gobyerno kaya sa tumakas sa Pilipinas. Yan ba ang sinabi niya doon nung pag-landing niya sa Europe? Na ginipit siya ng government ng Pilipinas? Hindi naman. Hindi katulad sa iyo na kaya ka napunta sa Europe kasi ginipit ka, ang sabi mo, political persecution. Na which is, wala namang political persecution nangyari sa iyo kasi nga, sangkot ka sa human trafficking at land grabbing. Diba? Yan ang totoo. Ay, Diyos ko. Ang mangyayari lang po dyan, habang siya pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands habang kinukuha ang aking mga biometrics. Parang asylum center daw na tinuluyan niya sa Netherlands. Yan na, nalabas na sa bungangan niya. Alam mo naman sa sarili mo na sa Vienna, Austria ka lumanding, bakit sa Netherlands ka nag-file ng asylum? Ang tanong ngayon,
Bakit? Ang pakilala ba ni Saldico doon, kukuha siya ng asylum sa Czech Republic? Baka ang pakilala ni Saldico, mamasyal lang. Magkaiba kasi Harry Roque ang sitwasyon ninyo dalawa ni Saldico. Ikaw kasi pag landing mo diyan, nagpakilala ka na ginipit ka ng gobyerno. Si Saldico kasi pag landing niya diyan, nagpakilala siya na magpapagamot at mamasyal. Kaya mahirap paniwalaan ng Czech Republic na mag-a-asylum siya. Ang pakilala niya mamasyal tapos ngayon mag-a-asylum. Ano yun? Kaya pag hihinalaan siya, ang labas sa kanya deportation. Sabi na po ng medical mga doktor, dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siya karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, talagang alam niya na may banta sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin dahil sila ay nagtanim kaso ng non-bailable case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. At yan po ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang is gaya na nangyari sa akin, saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Shenzhen? Ayun Dahil lang. pagkaman pwede siya humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin pa rin siya doon sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Di ba? Ayan pala Harry Roque, pinaliwanag mo, tanga-tanga ka eh. Paano siya ofira ng asylum ng Czech Republic kung hindi naman siya unang naglanding sa Czech Republic? Di ba ikaw, unang landing mo pagdating mo sa Europe, di ba Vienna, Austria? Anong ginawa sa'yo ng Netherlands? Sinipa ka, pinapabalik ka sa Vienna. Kasi sa Vienna ka dapat mag-apply ng asylum. Kaso lang, tapos ka nang nakapag-apply sa Netherlands, kaya hindi ka na pwedeng mag-apply sa Vienna. Kaya ngayon, ang nangyari sa'yo, huwag ka rin sumubok na tumawid ng ibang border kay mahuhuli ka rin. Di ba? Alam nyo na. Bakit si Saldico ofira ng asylum ng Czech Republic kung sa Portugal siya unang dumating? Di dapat sa Portugal siya magkuha ng ng asylum. Kasi doon siya binigyan ng visa sa Portugal. Bakit doon siya sa Czech Republic kukuha ng asylum? Ginawa mong tanga si Saldico eh. Which is yan ang ginawa mo. Sa Vienna, Austria ka naglanding, pero sa Netherlands ka nagkuha ng asylum. Ngayon, sinipa ka ng Netherlands kasi hindi po pwedeng kumuha sa Netherlands na hindi ka naman doon naglanding kasi doon ka sa Vienna, Austria. Ngayon, ang pangalawa pa, hindi ka na pwedeng kumuha ng asylum sa Vienna, Austria kasi nga nakapagkuha ka na sa Netherlands. Diba? Inireject ka na doon, hindi na po pwede, parang impeachment ba? Kung na bangga nyo at nalabag ninyo ang 1-year ban rule, so hindi ka na pwedeng kumuha ulit, mag-antay ka ng another 1 year. So Harry Roque, saan ka unang pumasok na portal, di ba Vienna? Si Saldico saan unang pumasok na portal, di ba Portugal? Doon siya sa Portugal kumuha ng asylum, bakit sa Czech Republic? Tanga-tanga ka pala eh. Pero sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo Paano maging whistleblower si Saldico? Sa Pilipinas, pwedeng sabihing whistleblower siya. Pero sa Czech Republic or sa Portugal, walang pakialam sa batas ng Pilipinas ang Portugal at Czech Republic. Hindi yan papakinggan na sabihing whistleblower ako, ganyan-ganyan ako. Anong pakialam namin sa'yo? Hindi ka naman taga-Portugal. Anong pakialam namin sa'yo? Hindi ka naman Czech Republican, hindi ka naman German. Diba? Tanga-tanga to si Harry Roque. May malinlang ka lang eh. Kaya minsan itong mga viewers ni Harry Roque, mag-search kayo mag-aral kayo para hindi kayo malinlang dito sa bunganga nitong kinain na ng diabetic yung utak niya. John, dito sa flood control at sa DPWH, yan po ay... anong kinalaman dyan sa Czech Republic at sa Portugal dyan sa flood control at DPWH na issue na yan? Baka sasabihin lang ng Portugal, pakialam namin dyan sa issue ninyo sa inyong bansa. Wala naman kami flood control dito, wala namang hindi nga namin alam kung ano yung DPWH. Tanga-tanga ka pala eh. Diba? Reason para siya ay talagang patayin ng mga puwersa na naisang patahimikin. Putang ina, Kaya nga po patayin na ngayon, naman. pinag-uusapan ng lahat itong si Zach. Una, sabi niyo tinago siya ni Martin Romualdez, tapos ngayon sabi niyo patayin. Ang ina niyo, ano ba talaga? Bakit? Kasi si Zaldico, kung talagang siya
ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman Ma'am Kanji, pagpapamatay, Sir Kenry, sa po. magpapatunay na merong responsibilidad ang Marcos Sr. Marcos Sr. tuloy. Ang Marcos Jr. Si Marcos Jr. Si Bok Tingnan mo, na itim na yung kabilang ganito ni Harry Roque. Wala na. Malapit na mabulag. Bok sa katiwalian. Mhm. At wala pong ganyang testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Napaka-importante po ng testimonya ni Zaldico, kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan, kung wala ang testimonya ni Zaldico, mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at Talagang mahirapan kayong parusahan si PBBM at panagutin kasi una, yung mga testamento ni Zaldico na inilabas ninyo sa social media na may slideshow pa. Oh, ito, part 1, part 2, hindi naman yan notaryado. Bakit? Nag-take out ba siya? Si Zaldico ba pumunta sa sa Philippine Embassy diyan sa Portugal para manumpa siya at sasabihin niya yan? Una, magiging legal lang ang mga testamento ni Zaldico at magiging kaso lang. Itong mga sinabi ni Zaldico na paratang kay PBBM na si PBBM ang mastermind kung yung mga sinasabi niya sa salaysay niya doon sa video ay notaryado. Ang tanong, notaryado ba? Ako hindi ako abogado pero alam ko yung proseso. Ang tanong, notaryado ba? Yan ang mahirap sa inyo Sasabihin nyo whistleblower kasi sinabi na ni Zaldico, binulgar na ni Zaldico si BBM ang mastermind. Yun bang mga sinasabi ni Zaldico sa kanyang video? Notaryado ba yun? Habang nagsasalita ba si Zaldico, yun bang mga sinasabi niya, yung mga binabasa niya doon sa papel, ay notaryado ba yun? Ang tanong, notaryado ba? Di ba? Hindi. Di walang kwenta. kanyang pamilya. Tandaan natin, ang in-expose niya, korupsyon, hindi lang ni Marcos Jr. doon sa 100 billion, kundi yung smuggling. Smuggling pati sa pagkain na ginagawa ng First Lady Di Umano at ng kapatid ni First Lady Dino. Ayan na naman tayo sa smuggling at yung pagkain na ginawa ng First Lady. Eto, mga kababayan, speaking of smuggling, speaking of pagkain, ito yung sabi ni Harry Roque na smuggling daw na ginawa ni First Lady yung pagkain, pati yung kapatid ni First Lady. Eto, pakinggan ninyo mga kababayan.